Shalom, shalom! Kamusta mga abyan? Paumanhin at medyo natagalan bago nasundan ang nakaraan ng bagong video. Ngunit, ngayon narito at balik na muli tayo sa ating pag-aaral ng Hebreong kaisipan. Ang tupik ko sa pagkakataong ito ay ang intensyon ng puso. Exciting! Ngunit bago ang lahat, gusto kong magpasalamat kay Amang Yahweh sa pagkakataong may lathala ang mensaheng ibinigay niya sa atin. Kaya sabayan niyo ako sa pagsabing, Hallelujah. Praise Yahweh. Amen. Ang malaking pagkakaiba ng reliyosong gawa sa totoong pananampalataya ay madalas na may kinalaman sa pagmamanupula ng intensyon ng puso tungo sa ganap at tamang pag-uugali. Ang Hebreyong salita para sa intensyon ay kavana. Si Yeshua ay nagtuturo sa atin na ang kavana ng puso ay siyang likas ng ating pagkatao. Kung ikaw ba ay makalaman o makamundo o binagong nilalang na tinubos ayon sa katotohanan. Ang turong ito ay mababasa natin sa Mark chapter 7, simulan natin sa verse 14. At tinawag ni Yeshua ang mga tao at sinabi sa kanila, lahat kayo, dinggin ninyo ako at unawain ito. 15. Walang nasa labas ng katawan ng tao na pagpasok sa kanya ay kayang madungisan siya. Tatapwat, ang lumalabas galing sa kanya ay siyang makakadungis sa kanya. 16. Siya na may tengang pandinig, hayaang siya'y makarinig. 17. At nang si Yeshua ay makapasok sa isang bahay malayo sa mga tao, ang kanyang mga disipulo ay nagtanong patungkol sa nasabing kasabihan. 18. At sinabi niya sa kanila, kayo ay gayon ding mabagal sa pag-uunawa. Hindi ninyo nalalaman na kung ano o kung anumang pumapasok sa katawan ng tao galing sa labas ay hindi kayang dungisan siya. Dahil ito ay hindi pumapasok sa kanyang puso. Datapwat, ito ay pumapasok sa tiyan at nailalabas sa pagdumi na naglilinis ng lahat ng pagkain. Disclaimer lang po, hindi po ang food law ang pinag-uusapan sa kontekstong ito. Kung nahihirapan po kayong intindihin, ito ay dahil po yan sa maling mindset na gamit ninyo, which is yung Western mindset. So sa Eastern or Hebraic mindset, hindi po tinatawag na pagkain. Will you please repeat it? Ulitin ko lang po Opo, hindi po tinatawag na pagkain ang lahat ng ipinagbabawal sa Leviticus 11. So ang tinutukoy po ay ang physical na pagkain laban sa spiritual na pagkain. Patunay dito ay sa mga sumusunod na mga versikulo o sa mga verses na susunod. So sa pagpapatuloy, 20, datapwat lahat ng lumalabas galing sa tao ay siyang nakadudungis sa kanya dahil sa ang galing sa loob, sa puso ng anak ng tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagpatay, pangingikil, kasamaan, panloloko, ang kalibugan, masamang mata, kapusungan, kapalaluan, ang kamangmangan. Lahat ng mga masamang bagay dumadaloy galing sa kalooban ng tao at nagdudungis sa kanya. So malinaw na hindi po pagkain ang konteksto. At yun po, maliwanag na kung ano ang nasa loob ng puso ng ating kavana ay naghahayag ng ating kaisipan sa pamamagitan ng mga salita at mga gawa. Inaalay ni Rav Yeshua ang kakayahang malampasan ang mga masasamang kagawian, mga pabago-bagong isip, mga kahinaan, mga kabiguan, mga kawalan ng kapanatagan, mga panatismong reliyoso, mga kasamaan, mga kasalanan o mga pagre-rebelde at iba pa. Sa lahat ng sino mang handang dalhin
ang mga pasanin niya. Ito po yung mababasa natin sa Matthew 11:29. Sa pamamagitan ng kanyang maraming turo, halimbawa at palaisipan tungkol sa kavana, mariing tinatatag ni Yeshua ang kahalagahan ng kavana o yung intensyon ng puso bilang pundasyon ng totoong espiritualidad bilang Hebreo. Nakakalungkot lang isipin na ang mga modernong relihiyon at iba pang mga sekta ngayon ay binalita ng importansya at kahalagahan ng kavana sa mga bagay tulad ng teolohiya, doktrina, tradisyon, pahayag ng pananampalataya, pagmemeditasyon, pagkakakilanlan ng kanilang relihiyon at kung ano-ano pa na sa totoo na may walang kapalit ang tamang kavana at pagsunod sa salita ni Yahweh. Sapagkat, nasasabi po sa Matthew 12:34, sapagkat nagsasalita ang bibig sa kasaganaan ng puso. 35, ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuting yaman at ang masamang tao ay naglalabas ng masamang yaman. Sinasabi ko sa inyo na sa bawat walang kabuluhang salita na binibigkas ng tao ay ipagsusulit niya sa araw ng paghuhukom. Sapagkat sa iyong salita, ikaw ay magiging ganap at sa iyong salita, ikaw ay hahatulan. Ang kasulatang ito ay tinuturuan tayo ng Nefesh Chaya o buhay na kaluluwa gaya sa Genesis 2 verse 7 na may mainam na kahulugang espiritu ng pagsasalita. Si Yahweh ay naglagay ng bahagi ng kanyang ruach sa tao upang makabuo tayo ng salita na gamit sa pakikipag-usap. So ang bawat binibigkas natin ay pagsusulit natin alinsunod sa gamit nating salita. Kung ang salita mo ba ay buhay o kamatayan. Mabasa sa Proverbs 18:21 na ang kamatayan o buhay ay nasa kapangyarihan ng mga dila. Ayun, kaya nararapat na pag-isipan natin na maraming beses ang isang bagay, lalo na kung makakasakit sa kapwa, bago ilabas sa ating bibig. Hindi maitatanggi ng isang tao kapag siya ay in love. Mapapansin mong masayahin siya at panay magagandang salita lumalabas sa bibig nito. Gayon din naman sa taong galit o mga bigo o may malaking problema na halos puro masasakit na salita ang maririnig mo sa kanila. At yun pa, mabigat sa pakiramdam kapag siya ay or sila ay kausap. Sa mga descending tao, ay mga descending pananalita din yung maririnig mo. Ngunit sa mga immoral na tao ay puro mga malalaswa din mga salita ang maririnig mo galing sa kanila. So nasusulat po sa Matthew 12:33. Pabutihin ninyo ang punong kahoy at mabuti ang bunga niyaon. O pasamain ninyo ang punong kahoy at masama ang bunga niyaon. Sapagkat ang punong kahoy ay nakikilala sa pamamagitan ng kanyang bunga. So, huwag tayong mag-expect ng matamis na bunga kung maasim na buto naman ang ating itinanim. Gayon din na huwag kang mag-expect na maliligtas ka kung puro makamundo, makalaman, o pang-physical ang laman ng iyong puso. Ngayon, mayroon din pong magaling lang sa salita, ngunit wala sa gawa. Ang mga tipong tinatago ang masamang kavana ng puso sa kanilang matatamis na salita. Huwag po tayong magpaloko sa mga ganyan. Sa katunayan, naipangaral din po ni Yeshua sa Matthew 15. Mabasa po natin sa verses 8 to 9.
Ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso, ay malayo sa akin, sabi niya. At walang kabuluhan ang paggalang nila sa akin, yung reverence nila ay walang kabuluhan, na nagtuturo ng kanilang pinakaaaral ang mga utos ng mga anak ng tao. So, isipin po natin para sa tamang pagkakaintindi ng sinabi ni Yeshua sa panahon po niya at maging sa panahon natin ngayon ay talamak ang mga taong magagaling lang sa salita, ngunit iba ang laman ng puso. Akala mo kung sinong mabait sa harap ng pulpito, diba, mga disente, yung iba nakakurbata pa, ngunit kabaliktaran ang kavana ng puso. So, pinipili lang nila kung ano ang nagustuhan nila at yun lang ang susundin nila. Hindi po ganon. Ito po ay isa sa maraming bagay na nabanggit na pinaka-aaral ang utos ng mga anak ng tao o teaching as doctrines the commandments of the sons of man. Maaring maging reliyoso ang isang tao at sinusunod lahat ng utos ng simbahan nila, ngunit sa kabila nito ay taliwas pala sa utos ng Elohim. So dagdag sa aral ni Rav Yeshua ay mababasa natin sa Matthew 21 verse 28. Ngunit ano sa palagay ninyo? May isang tao na 2 ang anak. At lumapit siya sa una at sinabi sa kanya, "Anak ko, lumakad ka ngayon at trabahuin mo ang ating ubasan." Ngunit sumagot ito at sinabing, "Hindi ko ito ibig." Ngunit sa kalaunan ay nanghinayang at pumunta. 30. At lumapit siya sa isa niya pang anak at gayon din ang sinabi niya dito. At sumagot ito at sinabing, "Pupunta ako, Panginoon ko." Ngunit hindi ito pumunta. Alin sa dalawang ito ang sumusunod sa ibig ng kanyang ama o ng kanilang ama? Sinabi nila sa kanya, ang una. Sinabi ni Yeshua sa kanila, "Sinasabi kong totoo sa inyo na ang mga nangungulekta ng buwis at patutot ay nangag-uuna o mga uuna sa inyo sa pagpasok sa kaharian ng Elohim." So kung babalikan po natin yung konteksto, ay kinakausap niyo yung mga Pharisees. Kasi nga pinagbabawalan si Rav Yeshua. Kasi kinukonsider sa time nila yung mga nangungulekta ng buwis, yung mga patutot, syempre po mga masasamang tao. So nagtatanong o nag-iisip yung mga Fariseo kung bakit ito yung tinuturuan ni Rav Yeshua. Pero dahil nga po na handa silang magbago yung mga taong ito, ay sinabi ni Yeshua sa kanila ito na mas uuna o mas may karapatan pa silang pumasok sa kaharian ng Elohim kumpara sa kanila. Lahat ng turo at aral ay tumutukoy sa kavana ng puso. Napansin po ba natin? Mabasa sa Jeremiah 31 verses 31 to 37, na inilagay ni Yahweh ang kanyang Torah sa ating kaloob-looban at sinulat ito sa ating puso. So bakit po sa puso? Dahil ang ideyang ilalagay sa puso o isusulat sa puso ay isa pong Shemitic na talinhaga o Shemitic idiom na nangangahulugang tiyak or decided. Sa sinaunang Shemitic na kaisipan, ang puso at hindi ang utak ang upuan ng katalinuhan. Kaya sa panloob nakatingin ang Elohim at hindi sa panlabas. Anong parte? Sa loob ng tao, syempre ang puso. Ngayon sa Luke 16:15, ang Elohim ay nakakaalam
ng iyong puso o nakakaalam ng intensyon ng iyong puso, yung kavana po ng iyong puso. Mabasa din po natin sa Acts 1:24, sa kanilang panalangin na sinabi nilang, ikaw, Master Yahweh, nakakaalam ng laman ng puso ng lahat. Kaya, kung ano ang laman ng puso ng isang tao, ay siyang kabuuan nito. That's your wholeness. Kaya para masunod ang will o kagustuhan ng ating mahal na amang si Yahweh, kailangan natin ng pagbabago ng puso. O sa biblical na wika, pagtutuli ng puso. At hindi pagbabago ng relihiyon. Marami po kasi ganito yung ginagawa. Ay, parang gusto ko yan. Ay, parang fit ako dyan. Parang kaya kong sundin yan. Parang nagustuhan ko yung relihiyong ito. So, hindi po. At yung iba, nag-change lang sa pananamit. Parang may share ko lang po sa inyo. May kilala po kasi ako na mga isang relihiyon na bali hindi ko lang po babanggitin. Mga nakasaya po sila. Palda. So, nakadress lagi. Kahit sa bahay po nila, nakadress lagi. Pero, yung kavana ng puso niya, makikita mo sa kanyang, mapapansin mo, makikita mo sa kanyang mga gawa, taliwas po sa kung ano yung kasuotan niya. So, hindi po tayo nagpo-focus lang doon. Meron naman po, nagpapalit lang ng simbahan. Uy, ayoko dito kasi uncomfortable yung, hindi ako komportable dito sa nila, upuan nila, masakit sa puwet, yung mga ganyan-ganyan po. Mainit yung simbahan nila, kaya may mga tao na, marami na po akong nakalubilo na ito lang po yung hanap nila. Yung iba naman po ay nakafocus lang sa pangalan. Although, marami po tayong verses na sinasabi, it's about His holy name. Or, kung sa Hebrew, it's about His set-apart name. Kadosh name. Kodesh name. It's about His Kodesh name. So, hindi po ibig sabihin noon ay pangalan lang. Hindi po nag-i-stop doon. Dahil po sa karakter niya yon. Yung authority niya po yon, yung binabanggit niya. So, marami pong akong kilala, na pangalan yung ipinaglalaban. Yung iba nga po ay nababaliwala na yung mga kautusan, yung mga sugo, mga salita ni Yahweh dahil lang po sa pakikipaglaban, pakikipag-away sa spelling, sa pronunciation. So, hindi po yun yung ibig ng Ama nating si Yahweh. Mag-focus po dapat tayo sa laman ng salita. Sa totoong mensahe ng kanyang mga salita. Hindi po sa spelling. Kasi nga po na may nasulat po na bawal po tayong makipagdebate. At iba pang paglilihis ng focus natin. Kasi yung mga ganito pong pagbabago, panlabas lang po ito. Hindi po ito nakakaapekto ng kavana ng puso, which is yun po yung dapat na binabago po natin. So naglilihis po ito ng focus papalayo sa totoong kavana ng puso. Ngayon, kaya kailangan natin ng pagbabago, pagtutuli sa puso. Dahil, basa po natin sa Romans 2:29, datapwat siya'y Hudyo at siya nga sa kung ano ang nakatago, kung ano yung nasa loob. Ang pagtutuli ay yaong sa puso. Ayun po. Sa ruach at hindi sa titik. Not in the letter. Ang kaniyang kapurihan ay hindi sa mga tao, kundi galing sa Elohim. So, dapat alalahanin o dapat ilagay natin lagi sa ating kaisipan kung yung bang ginagawa natin ay naaayon pa din sa will ni Yahweh. So, ang pagbabago na kailangan po nating gawin ay yung sa kalooban, sa kavana ng puso. So, hindi po binabase, kahit si Paul ay hindi niya binabase
yung Jew on the physical, but you must be a Jewish inside. So, basahin natin sa Jeremiah 6:10. Sabi ni Yahweh, kanino ako magsasalita at magpapatotoo upang kanilang marinig? Narito, ang kanilang pakinig ay hindi tuli at hindi mga karinig. Ang salita ni Yahweh ay naging kadustaan sa kanila. Sila'y walang kaluguran dito. So, ayun po, hindi po dahil sa tumatawag ka sa kanyang pangalan, dahil sa nasa simbahan ka kada Sabado, kada Sabat, ay okay na po yun. Ay kalugod-lugod na po yun sa mata ni Yahweh. Hindi po yun nagtatapos doon. Bali, yun lang po yung pasimula. Sabi nga ni Amang Yahweh sa mga patuloy na nagpapakasala. Ito po yung mga taong kahit alam na bawal ito, pinagbawal ni Yahweh ito, ay patuloy na ginagawa pa rin yung pagkakasala. Sahin natin sa patuloy na, kumbaga patuloy pa rin lumalabag. Ito po ay kumbaga kagustuhan muna po. Kagustuhan na ng tao. Acts 7:51, kayong matitigas ang ulo. Ayun po, dinggin ninyo ito, kayong matitigas ang ulo at walang pagtutuli sa kanilang puso. So, hindi po, klaro po na hindi po panlabas yung pinagbabasehan natin. Pinagbabasehan ni Yahweh. Yun pong nasa loob ng puso. Ayun abyan. Nakita natin kung ano ang kavana ng puso. At ang kahalaga nito, kaya bilin ko sa inyo, ay ang sinabi din ni Yeshua na pinakahigit at dakila sa mga utos. Na mahalin mo si Yahweh mong Elohim ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa, ng buo mong kalakasan at ng buo mong kaisipan. So, ano ang kavana ng puso mo, abyan? Ang kaluguran ba ni Yahweh o ang pansarili? I-comment ang sagot mo sa comment section sa baba. At huwag kalimutang mag-like kung may napulot ka sa video na ito. O mag-subscribe para mailink ka sa All Spiritual na tinatalakay sa channel na ito. Yahweh be with you. Hanggang sa muli, abyan. Shalom.